Kayo pong lahat, inaamin Inamin ko ko sa sa makapangyarihang makapangyarihang Diyos Diyos, at sa sa inyo iyo mga mga kapatid, kapatid, na na lubha akong lubha akong nagkasala nagkasala sa sa isip, isip, sa salita at salita sa at sa gawa, gawa at sa sa aking aking pagkukulang. pagkukulang. Kaya Kaya sinasamo sinasamo ko sa ko sa mahal na Mana Birheng Birheng Maria, Maria, sa sa lahat ng lahat mga ng mga anghel, anghel at mga banal, mga banal, at at sa sa inyo iyong mga mga kapatid, kapatid, na na ako'y ako'y panalangin panalangin sa sa Panginoong ating ating Panginoon Diyos. Diyos. Kawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap namin sa 40 araw na paghahanda, ang aming kalooban ay yung paging tapatin para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay, upang masaya naming maipahayag ang magandang balita ng iyong pagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, sa araw ng pagliligtas sa iyo ay lilingapin kita at tutugunin ang paghingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iingatan. Sa pamagitan mo'y gagawa ako ng tipan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay walang kaayusan. Palalayain ko ang nasa bilangguan at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa magandang pastulan. Hindi sila magugutom ni mauuhaw. Hindi rin daranas ng matinding init ng sikat ng araw. At sa disyerto, sapagkat papatnubayan sila noong isa na nagmamahal sa kanila. Sila'y ihahatid niya sa bukal ng tubig. Gagawa ako ng lansangan sa gitna ng mga bundok, at ako'y maghahanda ng daan. Para siyang daanan ng aking bayan. Darating ang bayan ko buhat sa malayo, mula sa hilaga at sa kanluran, gayon din sa Sidin, sa timog. Kalangitan, umawit ka. Lupa, ikaw ay magalak. Gayon din ang mga bundok, pagkat inaaliw ng Panginoon ang kanyang hinirang. Sa gitna ng hirap ay kinahahabagan ang sabi ng mga taga-Jerusalem. Pinabayaan na tayo ng Panginoon, nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ng Panginoon, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit sa sandali. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahuhubog. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi natatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Tugon. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit na ano ito, ay mabuting lahat. Siya ay tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin.
yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Tugon. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya ay nahahabag. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya ay nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya ay nahahabag. Di ba't sadyang may kapwa ang sarili, kapatainan ang pagsisilbi, at mamanghang ligaya'y dadalisay, pag sa kapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap, at tandaan kanyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Ang aking ama'y patuloy sa paggawa at gayon din ako." Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamahinga, ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kaniyang ama. At sa gayoy, ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng ama. Ang ginagawa ng ama ay siya ring ginagawa ng anak sapagkat minamahal ng ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito, ang mga gawang ipakikita sa kanya ng ama at manggigilalas kayo. Kung paanong binubuhay ng ama ang mga patay, gayon din naman bubuhayin ng anak ang sino mang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ng ama. Ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagkaparangal sa ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na marinig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Ang Ama ang may kapangyarihang magbigay buhay at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag niyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na marinig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang, humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama, kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal ay nasa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo ang naging tugon ni Kristo sa mga tao, lalo na sa mga Skriba at Pariseo, kung bakit siya nagpagaling sa araw ng pamahinga. Una, dahil Diyos siya. Meron siyang kapangyarihan kahit
sa anumang batas kahit pa yan ay batas ng araw ng pamahinga. At ikalawa, dahil siya at ang Ama ay patuloy sa paggawa. Sa dalawang maliwanag na tugon na ito, pinagtangkaan na nila ang buhay ng ating Panginoon. Well, alam po ba ninyo na ang dalawang maliwanag na tugon na ito ng Panginoon ay pupwede ring maging tugon sa marami sa atin ngayon? Lalong-lalo na sa mga nagtatanong ng presensya at pagkilos ng Diyos sa mga pagkakataong kailangan nila. May mga tao po kasi na nagsasabing parang walang Diyos o wala talagang Diyos. O mga tao nagsasabing malayo ang Diyos o natutulog ang Diyos kapag nakakaranas na sila ng mga matitinding problema, either directly or indirectly. Indirectly, problema sa mundo, yung gera ngayon, yung matinding kahirapan na nakikita nating pumapatay ng napakaraming mga tao. At yung direct na paghihirap, matinding problema sa pamilya, kalusugan, matinding problema sa pera. Nandoon na ang pagtatanong, nasa saan ang Panginoon, nasa saan ang pagkilos ng Panginoon. Muli po, maliwanag ang tugon ng Panginoon na tugon niya sa mga tao sa ating ebanghelyo ngayon. Ang tugon niya rin sa atin ngayon ay una, Diyos siya, makapangyarihan siya. Kaya't ang kanyang presensya ay hindi nakadepende sa pakiramdam o sa tingin natin. Kahit na ang pakiramdam o tingin natin ay wala siya, nandoon siya. Hindi tayo ang magdidikta ng kanyang presensya. In fact, kahit na sabihin nating wala siya, kahit na hanga din nating wala siya, mananatiling nandoon siya. Ikalawa, siya at ang Ama ay patuloy sa paggawa. Hindi siya tumitigil sa pagkilos. Hindi siya natutulog. Tama namang sinasabi sa aklat ng Genesis na mahinga ang Diyos. Pero hindi ito in a sense na tumigil siya sa pag-sustain ng buhay ng mga nilikha niya. Lalong-lalo na tayo na pinakamahalaga para sa Kanya. He does not stop sustaining us, protecting us. And that should be for us more than enough para mapanatag. Hindi tumitigil sa pagkilos ang Diyos para sa kabutihan natin. No wonder ang sabi sa atin ng Panginoon, tumulad tayo sa mga bata na magtiwala tayo tulad ng pagtitiwala o pananampalataya ng mga bata sa mga nakatatanda. O di ba? Ang mga bata, basta't nandyan ang magulang nila, ang guardian nila, panatag sila. Nandun ang pagtitiwala nila sa presensya ng kanilang mga magulang, sa presensya ng kanilang mga pinagtitiwala ang guardian na kailanman di sila iiwan. Basta sinabi pa, lalo ng kanilang mga magulang or guardian, nandito ako, hindi kita pababayaan. Nandoon ang pagtitiwala agad ng mga bata. Hindi ba? Minsan, nakita nyo na ang batang hindi makatulog, pero sabihan nyo lang, nandito ako, titingnan kita, babantayan kita, hindi ako matutulog. O matulog man ako, nasa tabi mo ako. Minsan, yung maramdaman lang ng bata na may gumagalaw sa tabi niya, nagising ka pa, sapat na yon para mahimbing siyang makatulog. Bakit nga ba hindi natin makayang gawin ito? Ang pagtitiwala ng bata. Gayong tayo ang mas nakakaunawa ng sinasabi ni Kristo ngayon sa Ebanghelyo. Na nandiyan siya, Diyos siya, makapangyarihan siya, at hindi siya tumitigil sa paggawa para sa ating kabutihan. Well, I believe ito'y sapagkat madalas nililimitahan natin ang katotohanan at presensya niya at ang pagkilos niya for our physical well-being lang. Halimbawa, kaligtasan sa mga problema, kaligtasan sa pagkakasakit, sa aksidente, maging sa kamatayan, kaligtasan sa malalaking problema tulad ng kagipitan sa pera. Madalas doon lamang natin lilimitahan sa mga blessings na yan, ang presensya at pagkilos niya. Hindi natin iniisip na kahit na wala tayo o kulang tayo ng mga blessings na nandoon pa rin siya. Besides, hindi yan yung mga blessings na mahalaga. Nagkatawang taong Panginoon para ibigay sa atin ang mga blessings na yan. Pero hindi lang yan, kundi ultimately, yung pinakamakatutulong sa atin ang ating kaligtasan. Kaya nga sabi niya, anong mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong mundo. Kung ang kapalit naman ito ay ang kanyang buhay, ang pinakamahalagang biyaya ay yung tayo makasama niya. At yun, doon niya talaga tayo isusustain. Doon, ibibigay niya lagi ang kanyang presensya at pagkilos. Kaya wag nating limitahan sa mga material blessings lang. Besides, sabi nga natin, God is mysterious. Ganun din ang kanyang mga gawa. He works in mysterious ways. Na maaaring hindi natin naintindihan, pero siguradong makatutulong para sa ating kabutihan. Yung mga hindi natin maintindihan. Halimbawa, yung kahit may problema tayo, yung kahit may mga pagsubok tayong naranasan, pwede niyang gamitin ng lahat ng karanasang yan upang magdulot sa atin ng kabutihan. At yung kabutihan nga pong sinasabi ko,
ay hindi lamang kabutihang material, pisikal, kundi kabutihang espiritual. Sapagkat ang pinakapakay ng presensya at patuloy na pagkilos ng Diyos sa ating buhay ay yung ma-accomplish niya ang tunay niyang layunin sa atin, ang kaligtasan natin. Ang tunay niyang layunin sa atin na tayo ay maging katulad pa niya. For us to become more like Him. At kung kinakailangan na gamitin niya yung mga pagsubok na maranasan natin, kung kinakailangan maranasan natin yun in the first place, ibibigay niya. Pero tayo tutulungan niya upang ma-accomplish sa buhay natin ang kalooban niya. At yun ay tayo ay matulad sa Kanya at maligtas yung kaganapan ng pagligtas sa kabilang buhay. Kaya sana mga kapatid, lagi nating iisipin yon. Kahit na sa mga problema na ating naranasan, kumikilos doon ng Panginoon. Huwag nating limitahan ang kanyang pagkilos sa mga mabuting experiences lang. Sapagat kumikilos at kikilos ang Diyos. Kahit sa ating mga not so good experiences, kahit sa mga worst experiences natin, for Him to accomplish kung ano yung gusto niya para sa atin. Doon siya mas nananatili ang kanyang presensya. Doon siya mas kumikilos. Basta, lagi lamang po nating tatandaan, ang Diyos ay laging nandyan siya in both good times and bad. At lagi siyang kumikilos, hindi lamang sa ating mga mabuting karanasan, kundi kahit na sa mga pangit nating karanasan, upang tuparin sa ating buhay ang kaniyang kalooban. Pag sinabing, God is not yet done with me, God is not yet finished with me, huwag lang nating ipakahulugan yon yung human development lang, yung tayo mas maging matured lang, yung tayo ay mas maging magaling lang, yung tayo ay mas maging matalino lang, yung tayo ay mas maging successful lang. No, kasama yon. Pero more than that, God is not yet done with us sa aspeto na He wants us to become more like Him. Yun ang kanyang primary project sa atin. For us to become more like Him. Kaya nga sabi niya, be perfect as your Heavenly Father is perfect. Kaya kahit na sa mga times na meron tayong problema, huwag nating pagdududahan ang kanyang presensya at ang kanyang pagkilos kasi pwede niyang gamitin ang ating mga pangit na karanasan para matupad sa atin ang kanyang kalooban. Kaya kahit sa mga pangit na karanasan ngayon, huwag nating kukwestiyonin ang presensya at pagkilos ng ating Panginoon. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. At hindi ko man nasabi ng tahasan, ay naisaloob ko kahit papaano na parang wala ka o hindi ka nakikinig sa akin, wala kang pakialam, hindi ka kumikilos, wala kang ginagawa. Tunay nga, Panginoon, na hindi kita pwedeng limitahan. Hindi ako ang nagdidikta ng iyong katotohanan, lalong-lalo na ng iyong mga pagkilos. Ang kailangan ko ay diktahan ang sarili ko na manampalataya sa iyo, sapagkat hindi ka nawawala at hindi ka nagpapahinga sa paggawa ng mabuti para sa kaligtasan ko. Tatandaan ko yun. mayroong Magandang mangyayari higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos. Tandaan, kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang buhay. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. mangyayari sa'yo. Kung lalapit kay Jesus, Kung lalapit kay Jesus. papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay.
matutunan. Sa aming pagtanggap sa iyo, ikaw nawa'y maran. Sa aming mga puso nang lumago sa kamanalan. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob, upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang samayanan. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob, upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang samayanan. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob, upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang samayanan. Nang tayo'y magdiwang bilang isang samayanan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito naway maganap sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan at sa ikapagkakamit namin ng bagong buhay at kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniandas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pag-isikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ng hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya, si Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Lalong-lalo na ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumaon. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. Sumayo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mapapalad ang Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang napis ang Diyos ang siyang aliw. Ligaya at liwanag ang siyang makakamtan. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako.
magkakaawan at tutulungan niya. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalalang umibig sa galit ng iba. Sila'y magtatagumpay at di mabibigo. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming Magsitayo na mapagmahal, po ang lahat. sa pagtanggap namin ng banal na pakikinabang, huwag mong ipahintulot na kami maparusahan ng iyong idinulot para sa aming kagalingan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and of the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and of the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and of the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. maraming pong salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa lagi niyong pagtulong. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging dahisan. Ang birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis.